Boker Tov, good morning, magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito na magandang panahon. Tayo po ay makarinig ng kanyang mga salita sa pamagitan ng diretsong pagbabasa sa Biblia. At the same time, sa isang mensahe po sa umagang ito na pinamagatang We need spiritual circumcision because Christ will be in us. We need spiritual circumcision because Christ will be in us. Yun po ang ating tatalakayin po sa umagang ito. One of the mystery na nireveal sa New Testament is Christ is in us. At gagamitin po natin ang isang paksa dito sa Colossus na nandoon po yung circumcision. Ang title po sa message sa umagang ito ay We need spiritual circumcision because Christ will be in us. Ito ang kailangan natin. So, habang inaantay po natin ang mga tao na papasok sa ating FB Live message for this morning, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation, kasi yun po ang pinaka-importanting part ng Biblia. At yun din po ang sasagot sa pinakamahalagang tanong sa ating buhay na how can we be reconciled with God? Paano tayo makipagsundo sa galit na God sa atin? Kasi tayo nga ay nagkasala, ang ating nature ay makasalanan, all have sinned and fall short of the glory of God. Tayo po ay napalayo sa ating Diyos nung tayo po ay nagkasala. At si Adan nang nagkasala, ang ating unang ama, kaya tayo po ay naging makasalanan because the nature of Adam was passed to us. Nahiwalay tayo sa Holy God, no? So, ang Biblia po ay nagtuturo po ng reconciliation. Yan ang magandang balita. The gospel, good news. Bakit good news yan? Kasi yan ang magre-reconcile sa atin sa ating Diyos na nagalit sa atin dahil sa kasalanan na nasa atin. So, ang gospel po ay about Jesus Christ talaga yan. Yung kanyang work, ano ang kanyang ginawa dito sa mundong ito habang nandito siya, at sino siya sa ating mga buhay. Siya ay true God and true man. We believe that in the Bible stated na Jesus Christ was truly God and truly man. Lahat po ng attributes ng God ay nasa Kanya. And when He was incarnated, nagkatawang tao, lahat po ng attributes ng tao ay nasa Kanya. Yun sinasabi sa theology na hypostatic union. One of the mysteries yan, hypostatic union na Jesus Christ is fully God and fully man, or truly God and truly man, no? One person, two natures. At the same time, mayroon po siyang ginawa. Siya yung gumawa ng ating kaligtasan. Siya yung nagkaroon ng perfect righteousness. At sabi sa 2 Corinthians 5:21, For God made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. So yung mga righteousness na perfect righteousness ni Jesus ay transfer sa ating mga records. At the same time, yung ating ang lahat ng mga kasalanan na maniniwala kay Jesus Christ ay transfer sa kanyang balikat, at siya ay nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus. Jesus Christ bore the sins of people who would ever believe in Him, no? Yan po. At paano natin ma-appropriate o ma-transfer yan? By believing on the Lord Jesus Christ. At the same time, ang ating nature ay nabago, kaya tayo ay magre-repent sa ating kasalanan, kasi ang kasalanan ay yun yung bawal sa holy na God. At tayo ay na-transform from old creation to new creation, naging banal din tayo. Kaya dapat nating layuan ang kasalanan at sundin natin ang mga inuutos sa atin sa Panginoon. At the same time, you have to do works
to glorify our God. No? Yan po ang magandang balita ng kaligtasan, the reconciliation na ginawa ni Jesus Christ sa ating substitutionary atonement dahil tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan ng God. At kung hindi tayo ma-reconcile, tayo po ay mag-spend talaga ng eternity sa hell. No? Ngayon po sa umagang ito I entitled my message, We Need Spiritual Circumcision because Christ will be in us. No? So, sa hindi pa naging born again o na-regenerate, kailangan ang tao ay magkaroon ng spiritual circumcision kasi titira nga yung God sa kanya. No? One of the mysteries, ang ibig sabihin ng mysteries po ay hindi na-reveal sa Old Testament but revealed in the New Testament. Ito po yung one of the mysteries is Christ is in us. Christ is in us. Christ, nandun tayo kay God, nandun tayo kay Christ, at siya ay nasa atin. No? Parang napakahirap intindihin na nandun tayo kay Christ, pero si Christ ay nasa atin. Ang isang illustration nan is parang balde na nasa dagat, ang tubig ay nasa balde, at ang balde ay nasa tubig. Yan. Christ is in us. So, pinamagatan po natin itong ating message ngayon ay we need spiritual circumcision because Christ will be in us. So, parang kailangan mo munang ma-spiritual circumcise para makapasok si Jesus sa atin. Ang ating pong verses ay matatagpuan sa Colossians chapter 2, verse 11 to 23. Yun po ang ating babasahin. Yun po ang ating gagamitin na springboard sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito na entitled, We Need Spiritual Circumcision because Jesus Christ will be in us. Now, okay, I hope na ang mga tao po ay makalagin sa ating FB Live message at welcome po sa message sa umagang ito. At tayo po lahat ay I hope ang mga pamilya ay nakatutok sa isang TV o isang computer para sabay-sabay po natin pakinggan ito. And I hope mayroon kayong mga big speakers so that you can hear the message for today. At the same time, makita din po ako sa inyong mga TV or computer. Yan po ay ating pong sinasabi na family din dapat ang ating online service sa umagang ito. Okay. Let us begin. Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov. Good morning. Welcome to the message for today entitled, We Need Spiritual Circumcision because Christ will be in us. Yan po ang ating pamagat kasi kailangan natin maintindihan ano yung spiritual circumcision at ano yung isang mystery na na-reveal sa New Testament. Christ is in us. No? Christ is in us at kailangan tayong ang God po, si Jesus Christ po ay God, hindi siya makapasok or makalapit o hindi niya pinahintulutang makalapit ang makasalanan sa kanya, kaya kailangan ma-circumcise yung ating flesh doon sa body so that we can have Him on us. No? So isa po yan sa mga ating didiscuss nga. So alam po natin ang circumcision po ay mayroon pong physical circumcision. Ang physical circumcision po ay iyan ay covenant ni Abraham kay God. Yun ang kanilang covenant marker. Covenant marker. Yun ang kanilang covenant sign. No? At alam po natin, ang God ay mayroon po siyang comprehensible inputs. Hindi niya kaagad binigay yung mga spiritual circumcision sa mga tao kasi hindi kaagad maintindihan yan eh. So, kailangan niyang mayroong comprehensible inputs. Kailangan niya muna magturo ng mga mabababaw, quote-unquote, mabababaw na mga salita upang maintindihan po talaga ang mga gusto niyang iparating sa atin. So, hindi niya matuturo ang spiritual circumcision
kung hindi po niya ituturo ang physical circumcision. Alam po natin ang physical circumcision po ay yan po ay talagang pagtutuli na physical na puputulin ng isang part sa isang body at ito ay tatanggalin sa body. Yon ang at yan ay covenant sign niya ni Abraham nung sila po ay nakipag-covenante sa God. No? Kailangan tuliin yung mga anak nila. In fact, mayroon silang batas na on the 8th day after the birth of a child, kailangan mong tuliin yan. In fact, si Moses ay muntik ng patayin ng God na buti na lang yung kanyang asawa na si Sipora ay kumuha siya ng knife, tinuli niya ang kanyang isang anak at tinapon niya yung skin doon sa feet ni Abraham at doon po ay parang na-appease yung God. No? Hindi natin alam kung bakit ganun yun, pero mayroon pong isang situation doon na tinuli po ang anak ni Moses para ma-save si Moses. In fact, si Joshua ay tinuli din niya yung buong Israel bago sila pumasok sa Canaan kasi ang mga nanggaling sa Egypt lamang ang natuli nung kapanahonan nila at nag-spend sila ng 40 years, hindi natuli yung iba, kailangan lang tuliin mo na kasi parang importante ngayon sa God yung that is a comprehensible input na makita natin na maintindihan ng mga Israelites ang pagtutuli. In fact, mayroon ding isang case ng pagtutuli na nasa ginamit naman ng masama kasi itong si Dina na isang daughter ni Jacob, ni Israel, kasi si Jacob ay mayroon siyang 12 sons and one daughter, si Dina. Si Dina po ay ginahasa o ni-rape ng ibang village o ibang mga tao at nagalit yung dalawang anak ni Jacob. Tinrik nila yung kanilang kalaban at sabi nila kasi yung nag-rape kay Dina ay gustong-gusto talaga si Dina, nagpunta sa kanila, sabi gusto naming mapangasawa talaga si Dina. Sabi nila, sige, papayag kami, basta magpatuli yung kanyang buong village o buong hukbo nyo, magpatuli. So, nag-agree man yung naka-rape kay Dina, sabi na sa mga tauhan niya, okay, kasi gusto nating makapag-asawa talaga sa mga Kanaan, sa mga Israelites, magpatuli tayo. Pero tuso itong dalawang anak ni Jacob, nung nagpatuli na, nung mahina sila, inatake nila at pinatay nila yung mga nag-rape kay Dina. At yun po ay parang isa din pong isang beses po yan na parang importante sa kanila ang circumcision, physical circumcision. So binigay ng God yan sa kanila, comprehensible input sa kanila yan, para pagdating ni Jesus Christ, ngayon ay kailangan matuli tayo spiritually upang makapasok din po ang God sa atin. So, ipapaliwanag po natin yan. Pero bago yan, babasahin po natin ang ating text sa umagang ito na matatagpuan sa Colossians chapter 2, 11 to 23. Ito po yung aking version sa New King James Version. Okay, babasahin na po natin. Colossians chapter 2, buksan niyo po ang inyong mga Bible. It's either printed or electronic. Ay, pwede na yan. Buksan niyo para makita niyo rin ang mga salita ng Diyos. Alam po natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan yan. Maski babasahin natin yan ay powerful enough yan to change you or to enlighten you. Okay, Colossians chapter 2, 11. In Him you were also circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it in the cross, having disarmed principalities and powers. He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Verse 16,
So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not having fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the Word, why, though living in the world, do you subject yourselves to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Salamat muli sa ating pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na binigyan mo kami ng time na makarinig ng mga salita galing sa Biblia. At alam po namin na itong mga salita na ito, Lord, ay powerful ito, Lord, na hindi babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay na makikinig nito, Lord. Alam po namin, Lord, na hindi po aksidente ang aming pagkarinig nito, Lord. At alam po namin, Lord, na mayroon pong maliit na salita na papasok sa amin na makikinig upang maintindihan po namin, Lord, ang iyong mensahe sa amin, ang aming kalagayan at ang iyong ginawa doon sa krus upang kami ay ligtas at habang nandito ko sa mundong ito. I-bless mo ako, Lord, sa aking pagsasalita at gabayan mo ako sa banal na Espiritu upang maipahayag ko, Lord, ang mensahe sa umagang ito, sa araw na to. At sa lahat ng may kikinig kasama ko, ay buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin to. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Katulad ng aking introduction, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about Jesus Christ. Kasi palagi po na talaga nating ikikwento si Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Paul, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kung mayroon pa tayong mga verses na hindi talaga natin na-explain si Jesus Christ, kailangan natin hanapin yon at kailangan natin ipaliwanag talaga. Kasi alam po natin na ang ating salvation is all of Christ talaga. Salvation is all of Christ. At dito po sa ating binasa at sa sulat ng Colossians, ay mayroon po isang verse dito na ito po yung mystery. Sabi dito sa verse 1:27, to them God willed to make known that are the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. No? Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Jesus Christ. Ang ating po talagang objective bilang tagapagsalita ay i-present talaga si Jesus Christ para magiging perfect yung every man, no? Alam po natin, nakakamangha man na kailangan talaga tayo magiging perfect. Magiging perfect tayo kasi yun po ang gusto ng God, na maibalik tayo sa ating perfect stage before the man's fall, no? Before the man's fall. At habang binabasa ko po ang mga salita ng Diyos, ako po ay minsan namamangha na mayroon po mga verses na minsan hindi natin maintindihan. Halimbawa po itong 1 Thessalonians 5:23, ang sabi dito, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. So, parang nakasulat dito, God sanctify us completely. So, parang ang tanong ko dati, bakit completely? Ang spirit pwedeng maging complete, ang soul pwedeng maging complete, pero ang aking katanungan ay paano magiging complete yung body? Na ang body natin ay nagkakasala. But yun ang sabi ni Paul dito sa Thessalonians, may the God of peace Himself
sanctify you completely. So, it is possible, at possible kasi sinulat ng ating pong spirit, yung ating soul, at yung ating body ay masanctify, preserve, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, kailangan natin i-preserve blameless at the coming of Jesus Christ. At mayroon din isang katanungan din ako dito sa aking pagbabasa ng Biblia, doon sa Acts 15, na ito po ay parang nag-usap-usap ang mga alagad ni Jesus Christ kasi mayroon silang isang issue na hindi nila ma-resolve kasi it was initiated by some group of Jews na nagsasabing kailangan magpa-circumcise yung tao and before they can enter into the covenant or makuha nila yung salvation. Pero ang sabi naman ni Paul doon ay hindi na kailangan na magpatuli yung tao, which is one of the rituals na mga Israelites, kasi they're Gentiles. Sabi nga ni James at saka ni Peter na sino tayo na binigyan naman sila ng karapatan maging ligtas sa pamagitan ng grasya ng Panginoon. Bakit natin sila papahirapan by following all these mga laws na ibinigay sa atin? Something like that. So, alam po natin sa Galatians, sulat ni Pablo sa mga taga-Galatians, talagang galit na galit si Pablo doon. Kasi sabi nga niya, who has bewitched you? Na nakikita niyo ang glory ng God sa inyo, nagsimula kayong naniniwala kay Jesus Christ, at the same time, bumaling kayo nun sa pagsunod ng law. At yun nga ang unang usapan nila na bakit ganon. So, nag-usap-usap sila. Ang katanungan ko rin dito na sa dami-daming mga utos, ito lang yung na-resolve nila. Sa verse 20 ng 15, kasi parang ito yung first council First council. Ang council kasi meeting yan ng mga sages or yung mga matatalino na binigyan ng liwanag ng Panginoon. So nag-usap sila. Pumunta pa nga sila sa kanilang main center, main office sa Jerusalem ito. At nag-usap-usap sila doon. Sabi nila, pero ito yung na-resolve nila. Simulan ko sa 18, no? Known to God from eternity are all His works. Therefore, I judge them that you should not trouble those among the Gentiles who are turning to God. No, hindi na daw nila ito trouble. But we write to them to abstain from sexual polluted by but we write to them, abstain from, number 1, things polluted by idols, from sexual immorality, from strangled, and from blood. No, sabi doon. Nagtatako ang tanong ko, bakit sa dami-dami mga utos, bakit po itong apat lang ang parang kanilang kinompromise o parang diniin? No, number 1, yung offering to the idols. Number 2, sexual immorality, strangled, and from blood. Alam po natin na minsan sa pagtuturo ng salita ng God, sa pagtuturo ng gospel o sa pagtuturo ng salita ng God, maraming mga peripheral issues na minsan pinapalampas na natin so that we can go directly to Jesus Christ. Kasi kung mag-uusap-usap pa tayo ng mga maliliit na bagay, nahihinder yung ating central point, which is Jesus Christ. Pero ito yung ginamit nila kasi po ang mga tao po dito ay parang combination of Greek, combination of parang Oriental or Eastern, and combination of Jews na under sa Judaism. So, ang kanilang sa dami-dami ng mga batas na dapat bakit sinabi huwag something like that, huwag mangalunya. Pero ito lang ang sinabi na polluted by idols, sexual immorality, strangled and from blood. Kasi itong strangled and from blood, ito yung parang napakarumal-dumal sa view ng mga Hudyo. Ayaw talaga nilang kumain ng blood kasi yun ang nakasanayan na. Pero itong sexual immorality and polluted by idols, referring ito doon sa mga Greeks and others, kasi alam po natin ang sexual immorality ay very basic sa kanila yan kasi nga mayroon nga silang mga kultura doon na ang kanilang God ay
ay ina-appease nila or akala nila natutuwa sa sexual immorality, sa sexual acts, kasi mayroon silang mga prostitutes doon sa temple. Mayroon silang mga prostitutes doon sa temple, at ang kanilang paraan na parang makalapit sa God ay through sexual activity, no? So parang yun ang mga bagay na ano, at saka yung polluted by idols, ayaw talaga nila yan. So para lang sila makalampas talaga doon, ito yung mga apat na sinulat nila, just to go to the basic, the gospel talaga, kasi ang gospel po ay about Jesus Christ. But we cannot use this one na ito yung parang ano natin, parang black and white kaagad talaga. Dapat malaman pa natin ang ibang mga components ng Biblia upang ma-analyze at ma-deduce talaga natin kung ano yung dapat at hindi dapat, no? Halimbawa po, yung sinabi nga natin na mga moral laws, that is integrated talaga yan sa batas. We cannot disobey that. But we can parang hindi masyadong sundin yung mga ceremonial laws and dietary laws and civil laws. What do you mean by civil laws? Yung mga appropriate lamang sa kanila sa kapanahonan ng kanilang paglalakbay at sa Israel mismo. So, sa umagang po ito, balikan natin ang ating text. Ang ating text po ay, unang-una, titingnan natin, ito po ay sulat ni Pablo sa taga-Colossian. Ang Colossian po ay hindi talaga nakita ni Pablo ang mga tao doon, kasi si Epaphras po, ang kanyang isang estudyante lang ang nagtayo nitong simbahan na to. Kaya nga sabi niya na parang nahirapan talaga siya dito, kasi I want you to know, I want you to know that what a great conflict I have for you and those in Laodicea. Mayroon po isang church na Laodicea din po, di rin niya napuntahan dito, nahirapan siya makipag-communicate, no? Hindi naman nahirapan kasi mayroon naman banal na espiritu, pero relatively nahirapan siya, unlike ng mga tao na talagang siya ang nag-put ng church doon o siya nag-establish ng church. Pero ang ating babasahin ngayon ay parang doon sa si Christ talaga ang center. Si Christ talaga ang center. So, dito po ang tao po dito ay may mga problema itong Colossian Church. Ang problema niya dito ay mayroon silang mga Greek speculation. Ang ibig sabihin ng Greek, mga filosofiya ng mga Greek, kasi alam po natin, ang kapanahunan po nila ay na-influence talaga sila ng Greek philosophy dahil kay Alexander the Great, yung kanilang Hellenization, na ang kanilang gusto ay ipatupad talaga ang mga filosofiya ng Greek sa mga nasakop nilang mga bansa. At the same time, sa Roman Empire, na mayroon itong influence ng mga Greek at Roman, no? So, imaginein mo, ang isang church mo ay mayroong mga Greeks, mayroong mga Eastern, yung mga Eastern or Oriental, yung mga galing sa Eastern like China or something like doon sa Eastern. Marami pong mga mysticism doon. Tapos, mayroon pang mga Hudyo na legalism. Kasi ang Hudyo, batas talaga sila batas ng batas yan sa kanila mahirap tanggalin yan. So imagine mo kung ikaw ang isang pastor doon, ang iyong mga tauhan, ang iyong mga kasamahan doon ay mayroong Greek na mga matatalino, mayroong mga Eastern na naniniwala sa mga mysticism, at mayroon din mga Hudyo na legalism ang kanilang So napakahirap itong i-resolve na conflict. So doon sa problema na yan, isa lang ang ginamit ni Pablo na solusyon diyan. Kasi nandito yung Greek, nandito yung mga Eastern na tao, nandito yung mga Jews na mga tao. Isa lang ang common denominator niyan. Ang common denominator ni Pablo dito, Jesus Christ is in you. Ganun lang kanyang common denominator nito. Kaya nga sabi, not philosophy, not legalism, not mysticism, but Jesus Christ is in you. Which, sa ating mga kapanahon ngayon, ganun din ang ating paraan upang tayo ay magkasundo-sundo at hindi tayo mag-away-away. No? Imaginein mo, tayo nga, konti lang tayo, nag-aaway-away tayo. How much more doon sa mga iba't ibang mga matatalino, mayroong mga iba't ibang paniniwala, mayroong pang mga Jews na legalistic talaga sila. So sabi ni Paul dito,
Jesus Christ is in you lang. Jesus Christ is in you. Pero sabi na, paano na mangyari yan? Paano mangyari yan na Jesus Christ is in you? It is a big mystery. It is a big mystery. A holy God will be in me, and I will be in the holy God. How can I be in the holy God? Kaya inintroduce to. So, inintroduce itong circumcision at dead in trespasses and sins. So, bago natin pagtatalakayin ang dead in trespasses and sins regarding to the spiritual side of the person and the circumcision of the flesh, of the sin of the flesh, of the body, regarding to the body, tinignan natin muna ng macro perspective ito. Baka malito tayo kung anong ibig sabihin nito. Kasi ang ating pong salvation ay mayroon pong dalawang components yan, na major components yan. Number one ay sinasabi natin legalistic, legal sa mga korte yan. Ang tawag na doon forensic or judiciary. At mayroon ding mga kaparaanan na doon sa tao mismo nangyari, no? In terms of forensic or judiciary portion, sabi ni Paul dito, having wiped out the handwriting of requirements doon sa verse 14, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, made a public spectacle of them, triumphing over them. Tapos sinasabi niya, let no one judge you, food, drink, regarding festival, etc. Kailangan natin makuha ang macro perspective ng ating salvation. Number one na component niyan ay meron tayong parang sa judiciary o sa legal. Parang merong mga indictment doon. Ikaw makasalanan, ganito ang makasalanan mo, kailangan i-resolve yan sa korte. Kailangan humarap ka sa korte. Paano mariresolve yan? Jesus Christ pa rin ang mag-resolve yan. Kasi kung ikaw lang ang magbabayad doon sa makasalanan mo, hindi mo mababayaran yan. At you will be punished. Kailangan ang God ay just, kailangan maparusahan ang makasalanan. Ang ating parusahan ay death, at the same time, death eternally. We will spend eternity in hell. So, God, na nagbigay siya ng solution, pinadala niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang mag-perform ng ating mga dapat gawin upang ang ating records doon sa judiciary o doon sa court, mabago yan ng ating righteousness. Hindi yung ating righteousness, but ang righteousness ni Jesus Christ yan. At siya ang maparusahan sa atin. Palagi nating mini-mention yan, pero binabalikan ko lang yan, baka tayong malito na. Bakit nagdi-deal ikaw sa circumcision? Di ba tayo naman ay napawalang sala na doon sa penalty of sin? Yes, we're saved by Jesus for the penalty of sin. Hindi natin i-refute yan, hindi natin kukontrahin yan. Nang salvation talaga ay ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga siya yung substitutionary atonement. But this time, we will concentrate on the inner part of the tao. Kasi dito tayo palaging na misrepresent ng ating mga katunggali o mga nag-a-accuse sa atin na easy believism tayo. At hindi tayo gumagawa ng ating dapat gawin, no? Hindi tayo dapat gumagawa ng ating gawin. Kaya nga parang sinasabi na ganun lang ang inyong kaparaanan. You have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yes, kasi ang ating talagang pinakasentro dyan ay Jesus Christ. At legally speaking, parang ang sabi pa nga ni Jesus dito, He made public spectacle of them, triumphing over them in it. Kasi ang nag-accuse sa atin, ang nag-accuse sa iyo, lalo na sa konsensya mo, ang devil, no? Yung mga principalities and powers, ina-accuse ka talaga nun. Pero kinakantsawan ni Jesus Christ, triumphing over them. Triumphing over them. I hope na maliwanag itong forensic side or yung judiciary side. Kasi we will now go to the inner side, no? Ang inner side ay hindi din ito maintindihan ng mga nag-accuse sa atin kasi hindi nila maintindihan na ang ating God ay may ginawa sa atin. Kaya pag sinabi natin, I received Jesus Christ ay my personal Savior, mayroong iba dito na nagsasabi para daw tayong selfish. Kasi daw inaako daw natin si Jesus Christ na ating personal Savior. Paano na lang yung ibang tao? Kung personal Savior mo, wala na yung iba. Hindi nila maintindihan
na although God is transcendent, ang transcendent ay ibig sabihin na nasa taas siya, nakatingin sa atin. Ang God ay transcendent, nakatingin siya sa atin, kitang-kita niya lahat. Pero personal din siya na pumapasok sa ating mga puso't isipan. Kaya even the rabbis of the Jews now are parang sabihin na, hindi nila maintindihan na mayroong isa nagpatotoo doon na nandun daw siya sa bar, naglasing siya, tapos hirap na siya, tapos biglang nagpakita si Jesus sa kanya. Hindi nila maintindihan yan kasi ang kanilang pagkakaintindi ay parang kinoconnect nila o kinukumpara nila si Jesus Christ kay Moses. Ang kanilang pagsasabi doon, parang ikaw, sa synagogue nila, nasabi, o ikaw, nagpunta ka sa bar doon, nag-inom ka, nagkasala ka, tapos bigla mo nakita si Moses. Tawanan yung mga congregation ng Hindi nila maintindihan yung parang personal na talagang papasok si Jesus Christ sa atin at mararamdaman natin yung presensya ng God. Kaya nga, yun ang mystery that Jesus Christ is in you. Pero, kailangan din natin intindihin ito yung parang, dito na tayo mag-focus talaga na ang ating kalagayan talaga ay dead in trespasses and uncircumcised. Kaya nga sabi dito sa 13, and being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He made alive together with Him, having forgiven all your trespasses. So, dalawa po ang component doon sa pangalawang, dalawa po ang side doon sa atin po. Kasi tayo po ay sabi nga, mayroon tayong spirit, soul, and body. No, palagi natin ini-explain yan, na itong ang ating body ay ito yung parang katawan natin na lumalakad. Ang ating soul ay yun yung ating pag-iisip, emotion, yung ating decision making, ating konsensya, yun yung soul. At the same time, yung ating spirit, yun yung component ng ating buong pagkatao na nagko-communicate kay God. Sa kapanahonan ni Adam at saka ni Eve before the fall, complete yan. Kaya nga, doon sa 1 Thessalonians na ay pray na parang maging complete tayo kasi yun ang gustong i-restore ng God sa atin yung completeness na yan. So yung ating spirit during the fall, dead na yan. Kaya nga, dead in trespasses and sins. Dati, ang master ng ating katauhan, ang master po ay yung spirit, ang soul ang parang siya yung tagapangalaga, steward, at yung ating body ay parang, yun yung parang slave. Siya yung inuutos lang siya, sumusunod lang yan. But nung during the fall, nagkabaliktad. Yung ating spirit, nag-die, umalis na yung Holy Spirit sa atin, kaya naging kalaban tayo ng God. Yung ating soul ay nanatiling steward, yung ating body ngayon ay nagkaroon ng component na flesh. Kaya nga, yun ang problema ngayon, we become, kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, old things have passed away, behold, all things have become new. So, yung old things na yan, na mayroong flesh na component, ay na bago na yan. Kaya nga sabi dito, buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. No, dalawang alam po natin yung component na spiritual resurrection or regeneration, alam po natin yan, palagi natin sinasabi yan. Pero itong uncircumcision of the flesh, parallel din ito sa New Covenant, na ang New Covenant kasi tinuro din yan sa atin na parang babaguhin talaga tayo. Babaguhin. Although dineclare yan sa Israel, wala doon sa Jeremiah 31:31, Ezekiel 36:26, 25, tapos sa Hebrews 8 and Hebrews 10, doon pinapakita yung New Covenant ng God na hindi na doon sa mga nakasulat sa bato, kundi nakasulat sa ating mga puso, nakalagay sa ating isipan at nakasulat sa ating mga puso. Kasi babaguhin nga tayo ng God Babaguhin tayo ng God. And one of the changes na gagawin ng God, isi-circumcise na yung ating body with the flesh. Kasi ang ating body po ay mayroong flesh yan. Yung flesh kasi, yun yung nature na makasalanan doon sa body.
Kailangan ma-uncircumcise yan upang mahiwalay talaga tayo doon sa soul, upang makapasok ngayon si Jesus Christ, ang Holy Spirit sa atin. Kasi ang Holy Spirit, hindi siya pwedeng mag-dwell doon sa maruming lugar. Kailangan i-circumcise yan at kailangan isilyo yan, isil with the Holy Spirit yan para talaga makapag-stay si Jesus Christ doon. Kaya nga ang sabi doon sa mga ibang talata sa Corinthians na your body now is a temple of God. Do not go to the prostitute kasi nag-integrate kayo doon sa parang inano mo yan. Kaya nga doon sa doon sa 50 ng Acts ay yun ang sinulat nila kasi pag nag-integrate talaga, nagsama yung doon, napakarumal-dumal yan sa God, no? Hindi yan pwede. Kaya nga yung parang doon na parang mali talaga yung pagkaano doon na magkaroon kasi nagiging temple of God. So, didiretsuhin na lang natin ito kasi parang sabi natin dito, ang circumcision natin, yung ating flesh, yung body of soul natin, circumcised. Kaya alam ng mga Hudyo yan kung anong circumcised, pinutol. Ngayon, sinilihan niya ng banal na espiritu. Sinilihan niya ng banal na espiritu. Kaya mayroong mga verses na those who are born again cannot sin. Babasahin ko lang sa inyo para maging biblical tayo. Sabi dito sa 1 John 3:9. 1 John 3:9, whoever has been born of God does not sin. For his seed remains in him and he cannot sin because he has been born of God. Yan ang whoever has been 1 John 3:9, whoever has been born of God does not sin, for his seed remain in him, and he cannot sin because he has been born of God. Ngayon dito sa 1 John 5:18, ganito din na nakasulat, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch sin. Kasi, kaya nga meron tayong isang doktrina, pag tayo ay nakay Christ na, hindi na tayo mapopossess ng ma-influence lang tayo, although panain tayo ng demonyo, pero hindi na ma-possess or makapasok ang demonyo sa atin kasi nandun na yung Holy Spirit. In fact, ang totoo niyan, papanain, hindi na nga makalapit in ilang meters yan, hindi nga makalapit. Gagamit na lang siya ng pana kasi fairy darts ang tawag doon kasi hindi siya makalapit. Kaya nga minsan ako nananangin din ako na parang dati kasi parang mayroong mga mystery, mga mystical na dito. Pinanalangin ko, sabi ko hindi naman makakalapit yan, pero pinapana-pana ka pa rin ng doon. Pinapana-pana ka pa rin ng mga principalities and powers. Pero you have to rebuke them. Hindi naman din parang mayroon ding tendency na parang kanila tinetest kanila. So you have to sabihin, he who is in me is greater than he who is in the world. Jesus Christ or the Holy Spirit who is in me is greater than who are you in the world. So if you parang makarinig ka ng mga parang mystery or something medyo unusual sa bahay, you can pray that upang makaalis talaga sila. Pag testingin ka lang nila Pag hindi hindi ka din magiging sure sa iyong pananampalataya, titestingin ka nila. So you have to talaga. So anyway, that is a side comment of my Pero ang ibig sabihin dito ay parang ngayon yung flesh na yan, basahin natin ang Romans 6:6. Sabi dito sa Romans 6:6. Romans 6:6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died had been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over us. For death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Verse 11, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Kaya nga merong mga utos sa atin, renewing your minds. Kasi dead na yung flesh na yan, but
ini-explain ko yan na mayroon pa rin yung parang influence sa'yo, kasi ang example ko nga dyan ay parang isang tatay na tyrant na tatay, na masigasig na tatay, or isang lolo. Ang mga tao, pag nandun yung tatay nila, yung mga bata, hindi sila makalaro doon sa bahay. Hindi sila makalaro kasi stricto yung tatay nila o yung lolo nila. So pag pumasok sila sa bahay, hindi sila pwede magingay. Kailangan nilang kasi nandun si lolo nila. Something like that. Yung lolo nila ay parang na hinder yung kanilang nahinder yung kanilang mga galaw, no? Pero nung namatay na yung lolo nila, nandun sa kabaong yung lolo nila. Sila ay nandun pa rin sila, patay na yung lolo nila, hindi na yan makapagsabi sa kanila, hindi na sila mapapalo, hindi na sila mapaparusahan. Pero nandun pa yung influence ng lolo nila kasi matagal nga silang nag-stay doon sa lolo nila. Hindi pa rin sila makagalaw, hindi pa rin sila makalaro, hindi sila makaingay, ganon-ganon. Hindi ko naman sinasabi na dapat i-disrespect mo yung lolo mo or father mo. Illustration lang ito na minsan ang ating mga flesh na matagal sa ating mga buhay ay mayroong influence yan kasi nandoon pa yung kanyang remnant sa ating mga body. Pero patay na talaga yan. Pinako na yan doon sa cross kasama si Jesus Christ. Kaya nga kung babasahin natin dito sa ating binasa, sa ating verses na to, sabi dito, bakit tayo nagkakasala? Kasi meron pa yung influence, sabi dito. In Him you were also circumcised with circumcision made without hands, by putting off the body of the sin of the flesh. So yung body of the sin of the flesh, yung flesh component, natanggal na yan by the circumcision of Christ. Jesus Christ is the only one who can circumcise this one. Hindi natin kayang i-circumcise ang ating sarili. Ngayon ito, verse 12, buried with Him in baptism. Hindi ito baptism na ceremonial baptism. This is a dry baptism. No? Parang hindi ito baptism na nagpabinyag ka. Ito ay isang nangyayari sa iyo na nung ikaw ay na-born again, kung ikaw ay binigyan ng regeneration ng iyong Diyos, ng Diyos natin, ang iyong body of sin of the flesh ay na-circumcised at yung yan ay na-buried with Him in baptism kasi alam po natin si Jesus Christ ay namatay after 3 days ulit siya, nabuhay siya. So yun ang illustration ng baptism, yung ating baptism na ceremonial symbolizing na yan na nangyari sa atin, which is we should also do, but hindi yan ang point dito sa baptism na to. Ang baptism na to, the moment you are regenerated, you are born again, na-buried ka na at yung lumang pagkatao ay na-buried na yan. Buried with Him in baptism, which you were also raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Dati ang ating kalagayan ay dead in trespasses. Ang ating spirit ay patay. Tapos tayo are uncircumcised. But when we are regenerated, na circumcised na tayo, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Tapos yung mga judicial na wipe out na yung mga requirements. Kaya ang sabi dito ni Paul, let no one judge you in food or in drink, in regarding of festival, of new moon or Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Dinil niya itong mga legalistic views na mga Judaism members. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility, worship of angels. Yung worship of angels, which is ginagawa din natin mga Pilipino, ay mysticism yan. Hindi naman yan, ang angels hindi natin worship yan. In fact, si John, nung nasa Revelations, nung lumuhod siya, sabi ng angel, huwag kang lumuhod sa akin, kasi angel lang ako. Dapat kay God tayo, and only Jesus Christ, ang ating and God the Father and the Holy Spirit. Intruding into these things which has not seen, badly backed up by the fleshly mind, and not holding to the past of the head. Yung head natin is Jesus, to whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is God. So dinidil din ni Paul dito yung mga Oriental or Eastern people na therefore, if you died with Christ from the basic principles of the birth, dinidil din yan dito yung mga Greek.
Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why as though living in the world do you subject yourselves to regulation? Ito din sa legalism nito. Do not touch, do not taste, do not handle, which all concerns with spirits, with using, according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Itong mga external na to, na dinidil ni Paul, yung mga Oriental, yung Greek, philosophy, katalinuhan, at yung legalism, ano lang ito, self-imposed religion to, false humanity, hindi ito talaga nakakalaban sa trabaho ng flesh of, yung trabaho ng ating flesh to. So, tatapusin ko lang na bakit tayo nagkakasala. Kasi nandito pa yung fleshly remnants of the fleshly component sa akin. Kasi kung sabihin naman natin na hindi tayo nagkakasala, parang sinasabi natin, ng God is, sabi dito sa 1 John 1:10, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Pero mayroon din naman doon sa 1 John 3:9 na hindi na nagkakasala. Paano to? Kasi tayo ay nandito pa rin sa flesh. Kaya nga, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pero merong resolution dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So, ang tao po ay, although na-circumcise na siya, kasi po ay na hiwalay na yung soul niya doon sa body niya, silyado na sa Ephesians 1:13 and Ephesians 4:30, makakapasok na ngayon si Jesus Christ. Hindi na conflict ito sa ating doctrine na paano makakapasok si Jesus Christ. Kaya kung kinakwento tayo na hindi personal ang ating Savior, personal ang ating Savior. Nagdi-deal siya sa atin, compassionate nga siya. In fact, si Jesus Christ nung nandito sa pinapakita niya ang kanyang compassionate siya. So dapat makita natin na ang ating God ay transcendent, sovereign, but He is also personal and compassionate sa atin. So bakit po na sinasabi natin ito? Kasi ako ay nagugulat kay Charles Stanley, sabi ni Charles Stanley, if I only know yung mga imputation pala nung unang bata pa ako, magaling sana ako mag-evangelize at magaling ako mag-preaching. Sabi ko, narinig ko yung kanyang sermon ng si Charles Stanley pala ay meron din siyang chance na nagsisermon siya na hindi niya alam yung mga imputation, mga gano'n. Sabi niya, if I really know this one, na ang ating makasalanan ay na-impute doon kay Jesus Christ at ang righteousness ni Jesus Christ, I would have been a best preacher. No? Tayo din, dalawa lang din ang component ng ating pag-uusap na to. Ang unang component dito ay bilang tagapagsalita ng Diyos, kailangan natin maintindihan yung forensic at judicial part. At the same time, maintindihan natin kung anong ginawa sa ating mga buhay ng God na magpapasalamat tayo na tayo po ay talagang binigyan ng legally, there is no more condemnation talaga sa ating legal aspects. At the same time, binigyan din tayo ng imparted righteousness. Ang imparted righteousness po yan ay kailangan natin gamitin yan, kailangan natin palabasin yan. Kaya nga sabi sa Philippians 2:12, work out your salvation with fear and trembling because it is God who do or make your will to do good for His good pleasure. Ang God ang nagagawa sa ating mga puso't isipan na binago tayo, kaya dapat nating palabasin. So, at the same time, dapat tanungin natin ang ating sarili. Ayan nga, meron 13 verse 5 ng 2 Corinthians, 1 Corinthians 13:5 na examine yourselves with your in the faith. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, tapikin nyo yung inyong mga kasamahan dyan sa inyong mga TV o sa inyong mga sala. Kung sila ba ay na-regenerate, sila ba ay na-circumcise ng mga puso at si Jesus Christ ba ang nasa kanila. Tayo ay magtatanong sa ating mga sarili kasi kung hindi pa tayo nakaranas ng regeneration and circumcision of our heart, we have to make our calling and election sure. We have to make our calling and election sure. Sa mga nagtuturo, this is more on a trainer's training na hindi ito para magiging magiging gamitin ito sa ating pagdi-debate, but ang gagamitin po natin ito sa ating pag-evangelize na sa lahat ng mga filosofiya niyo dyan, sa lahat ng lahat ng mga mysticism, no? Ang ibig sabihin ng mysticism, kung kayo ay naniniwala sa inkanto or sa mga ganon, o sa mga hula-hula pa,
hindi po uubra yan kasi ang ating pong panangga talaga ay Jesus Christ is in us. Kung ikaw po ay matalinong tao, ano ka sa iyong filosofiya, doktor ka, magaling ka, matalino ka, kami ay hindi matalino, hindi po oobra yan sa God kasi ang God po ay Jesus Christ in isa. Ngayon po, ikaw po ay legalistic na bawal ba doon, bawal ganon, titingnan din po natin Jesus Christ in isa. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo susunod sa mga batas, but titingnan natin ang mga batas whether that is moral or is just a ceremonial or a tradition lang yan. Baka naman tradition lang yan, hindi natin, hindi na. Kaya nga sabi niya dito, sabi niya dito sa bilang magtatapos po dito sa na nakakagulat dito na parang, let no one judge you in food. So, pag kayo nagdi-discuss ng food, in drinks, or regarding a festival, or a new moon or Sabbath. So, malinaw na malinaw, Sabbath, which are a shadow of things to come, but the substance. These are only things of the shadows to come. Mga ibinigay lang yan, comprehensible input lang yan, like circumcision, comprehensible input lang yan, para pag nag-introduce na si Jesus Christ na spiritual circumcision, maintindihan na ng mga tao na dapat mahiwalay yung ating kalagayan na flesh at tayo po ay dapat nating palabasan talaga ang tunay na Jesus Christ sa ating buhay through our good works, through our following of the laws na mga moral, kasi intrinsic or nandoon na naka-integrate yan sa isang holy God. And I hope ay itong message na to ay nagbubukas sa ating puso't isipan that Jesus Christ is in us, we are in Jesus Christ, it is a mystery revealed in us, and we can only believe it, we can only have these things if we believe on the Lord Jesus Christ. Kaya nga, I hope na by next time we can introduce why are we saying that believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and our household, kasi tayo din po ay mayroon po tayong responsibility na iligtas ang ating sarili. Hindi naman tayo nagliligtas, but we have the responsibility. Tapikin mo, kumusta na yung soul mo? Kumusta na yung soul mo dyan? Okay ba yung soul mo? Or ikaw lang ang nag-iisip na ikaw ay ligtas? Or hindi ka pa talaga nag-iisip ng kaligtasan? At alam po natin sa panahon na to, marami pong mga nangyari, and I hope na we will see each other in heaven and not in hell. And I hope na lahat po tayo ay nasa heaven, no? By believing on the Lord Jesus Christ. Let us pray, mga kapatid. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa mga salita na iyong binigay sa amin. Alam po namin, Lord, na hindi ito babalik sa amin. Nagbibigay ito sa amin ng gabay, nagbibigay sa amin ng unawa na kailangan namin ng Savior kasi kami ay makasalanan. Kailangan namin ng iyong tagapagligtas na si Jesus. At alam po namin, Lord, na kung kami ay iyong babaguhin, kami, Lord, ay banal, kami ay iyong sinercumcise, at kami ay may obligation to follow you and ipalabas ang iyong glory sa aming mga buhay upang ang makapanood sa amin ay makilala ka talaga na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po.